Lola, dito po ako matutulog? Tanong ni Isabel habang pinapasok ang lumang silid sa ikalawang palapag ng bahay. Oo, iha. Pasensya ka na't yan lang ang bakante ngayon. Di ko na rin masyadong nalilinis yan. Pero may kama naman at bentilador. Sagot ni Lola Nena habang pinapahid ang pawis sa noo. Pagkatapos ng matagal na pagod sa Maynila, trabaho, ingay, traffic, nagdesisyon si Isabel na magpahinga sa probinsya ng kanilang pamilya sa Quezon. 2 linggo lang ang bakasyon niya. Pero para sa kanya, sapat na yon para magpahinga, magbasa, at magpinta. Wala siyang inasahan. Hanggang sa mapansin niya ang isang malaking salamin sa sulok ng silid. Ito ay may itim na kahoy na frame. May mga ukit ng mga bulaklak at kakaibang simbolo. Parang alon sa hangin ng pakiramdam habang nakatitig siya rito. Napalapit siya at sinubukang punasan ang alikabok gamit ang panyo. Ang ganda naman ito. Bulong niya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may kung anong humihila sa kanya papalapit. At sa isang iglap, may gumalaw mula sa loob ng salamin. Biglang umatras si Isabel. Napasinghap siya at muntik nang mapasigaw. Mula sa loob, may anino ng lalaki. Hindi ito refleksyon niya, kundi ng iba. Isang binatang may mahaba at maayos na buhok. Suot ang parang damit ng isang prinsipe mula sa libro ng kasaysayan. Ang kanyang mga mata ay kulay abo at may mapanatag na ningning ang mga ito. Sino ka? Tanong ni Isabel na natiling nakatayo sa tapat ng salamin kahit nanginginig. Ako si Elian. At ikaw? Tanong ng lalaki mula sa loob. Malamig ang boses, ngunit may lambing. Hindi agad nakasagot si Isabel. Napatingin siya sa paligid. Baka may nagbibiro lang. Pero wala. Tahimik ang bahay. Si Lola ay nasa kusina pa, nagluluto. Ako si Isabel. Paano mo ako nakikita? Isa ka bang multo? Napangiti si Elian. Hindi. Ako ay prinsipe mula sa kahariang Kasilawan. At ako ay nakakulong sa salamin na to. Marahil, hindi mo ako paniniwalaan. Napakurap si Isabel. Nakakulong? Sa salamin? Tumango si Elian. Isang matandang engkanto ang nagparusa sa akin. Dahil sa isang kasalanan na hindi ko lubusang naunawaan. Nilagay ako rito sa salamin upang maghintay ng sino mang makakakita at muling magpapaalala sa akin kung paanong magmahal ng tunay. Tahimik si Isabel. Parang napasok siya sa isang kwentong pambata. Pero totoo ang kanyang nararamdaman. Totoo ang takot, ang pagtataka, at ang pag-uusisa. Hindi ako sigurado kung nananaginip lang ako. Pero kung totoo to, bakit ako? Sapagkat ikaw lang ang tanging nakakita sa akin sa loob ng 100 taon. Tanging mga taong may pusong bukas na hiwaga ang maaaring makakita sa akin. Lumipas ang ilang sandali bago muling nakapagsalita si Isabel. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa sa'yo. Pareho akong hindi sigurado. Ngunit kung nais mo, maaari tayong magkwentuhan. Matagal na rin akong walang nakakausap. Sa mga sumunod na gabi, bumalik si Isabel sa silid. Palihim na nagdadala ng tsaa at upuang kahoy. Umuupo siya sa harap ng salamin at sila ni Elian ay nag-usap ukol sa mundo, sa kanilang mga buhay at sa mga bagay na hindi niya kailanman inakalang may makakaintindi. Si Elian ay palaisip, magalang at may malalim na pananaw sa mundo. Marahil dala ng 100 taon sa salamin. Minsan, nagkikwento siya tungkol sa kanyang kaharian, ang ilog na umaawit at ang punong laging namumunga ng liwanag. Habang lumilipas ang mga araw,
Hindi na lamang ito basta hiwaga para kay Isabel. Napansin niyang inaabangan niya ang gabi. Ang mga kwento ni Elian ay parang musika sa isang mundong dati ay puno ng ingay. Isang gabi, habang hawak ang isang sketchpad, tinanong ni Elian, "May sining pa rin ba sa inyong panahon?" Tumango si Isabel. "Marami, pero madalas hindi na napapansin. Masyado kasing nagmamadali ang mga tao ngayon." "Ikaw, anong sining mo?" "Ako? Tumitingin sa salamin. Habang pinipinta, ang mundong hindi ko alam kung totoo ba." Nagkatinginan sila. Hindi man sila magkadikit. Ang salamin ay tila manipis na lamang. Ngunit hindi alam ni Elian na malapit na ang pagtatapos ng bakasyon ni Isabel. Sa loob ng 1 o 2 araw, kakailanganin na niyang bumalik sa Maynila. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Elian. Hindi niya rin alam kung bakit ang sakit-sakit isipin na iiwan niya ito. Kinabukasan, maagang umalis si Isabel. Hindi siya nagpaalam sa salamin. Sa prinsipe sa loob nito. Iniwan niya ang sketchpad sa harap nito. May larawan ni Elian. May pamamaalam na hindi nabigkas. At sa loob ng salamin, si Elian ay nanatiling naghihintay. "Isabel?" Tawag niya, ngunit walang sumagot. Tahimik ang silid. Ang dating masiglang boses ng dalaga tuwing gabi ay napalitan ng katahimikang nagpapabigat sa puso ni Elian. Nakatanaw siya mula sa loob ng salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi kumikilos. Para bang umaasa na sa bawat kislap ng araw ay muling lilitaw ang minamahal niyang tinig. Ngunit 1 linggo na ang lumipas, wala pa rin si Isabel. Nandun pa rin ang sketchpad sa harap ng salamin. Nakapatong ito sa maliit na mesang kahoy. Nakabukas sa pahinang may guhit ni Elian. Ang mga mata nitong tila malungkot, ngunit may ngiti sa labi. Sa gilid ng guhit, may sulat si Isabel. "Kung sakaling hindi na ako muling makabalik agad, huwag mong isipin na nakalimot na ako. Hindi mo man ako makitang humahalik sa salamin. Dala mo ang bahagi ng puso kong hindi ko na kayang bawiin. Isabel." Basa na ang ilang bahagi ng pahina. Hindi niya alam kung pawis iyon mula sa salamin o luha niya. Sa panig ni Isabel, wala siyang gabing hindi naiisip si Elian. Nang makabalik siya sa Maynila, bumalik rin ang dating ingay. Busina, tawanan ng kapitbahay, paulit-ulit na tunog ng tren sa LRT. Pero kahit nakatayo siya sa gitna ng mataong kalsada, pakiramdam niya ay mag-isa siya. Ang presensya ni Elian, kahit nasa likod lamang ng salamin, ay mas totoo pa kaysa sa mga tao sa paligid niya. Hindi siya nagpadala ng sulat. Hindi siya nagtanggang magtanong sa kanyang lola kung kamusta na ang salamin. Hindi dahil ayaw niyang malaman, kundi dahil natatakot siyang malaman ang katotohanan na baka tuluyan nang mawala ang prinsipe sa likod nito. Lumipas ang mga buwan at ang alaala ni Elian ay parang lumulubog na sa sinag ng araw. Unti-unting natatabunan ng mga bagong alon ng realidad. Sa loob ng salamin, si Elian ay hindi tumigil sa paghihintay. Nang simula ay araw-araw siyang nagsasalita. Nagkikwento pa rin kahit wala nang sumasagot. Minsan, nagpapanggap siya na nariyan pa rin si Isabel. Napansin niyang tuwing kinakausap niya ang salamin, nagkakaroon ito ng mahina, kumikislap na liwanag sa paligid. Doon niya naalala ang huling panuto ng engkantong nagparusa sa kanya. Ang tanging paraan upang makawala ay ang pagtanggap ng dalisay na pag-ibig mula sa labas ng salamin. Ngunit paano kung ang puso ng taong iyon ay lumisan na? "Kung di mo na ako kayang balikan, Isabel, pipilitin kong makarating sa'yo." Bulong niya isang gabi, ang tinig niya ay halos pabulong sa hangin.
Muling bumalik sa kanya ang lumang kwento. Ang sumpang ibinato sa kanya ni Amaras. Ang engkantong tagapangalaga ng salamin. Binalaan siya nito. Sa oras na magmahal kang muli at ang pusong iyon ay hindi manatili, mas lalo kang malulugmok. Ngunit sa halip na umatras, mas tumindi ang determinasyon ni Elian. Ginamit niya ang konting kapangyarihang naiwan sa loob ng salamin. Ang kakayahang magsulat ng mensahe sa hangin sa pamamagitan ng liwanag ng buwan. Isang lihim na sulat ang iniwan niya sa loob ng lumang baol, sa likod ng isang panel ng kahoy. Alam niyang si Isabel lang ang may tiyagang maghukay roon. Sa sulat, isinulat niya, "Kung sakaling ito'y matagpuan mo, ako'y patuloy na naghihintay. Sa kabilugan ng buwan, sa gabing pula ang langit, sa ilalim ng puno ng pag-ibig, muling bubukas ang daan. Huwag mong kalimutan ang aking pangalan, sapagkat sa bawat tibok ng puso ko, ikaw ang bumubuo. Elian." Ngunit dumating ang isang gabi na masyado siyang pinanghinaan. Nakita niya sa salamin ang sarili niyang mukha. Maputla. May luhang patuloy na dumadaloy. Ang pag-asa ay naging pasakit. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, hinampas niya ang salamin mula sa loob gamit ang buong lakas ng kanyang loob at galit. At sa unang pagkakataon, nabasag ang gilid ng salamin. Lumindol sa loob ng kanyang espasyo. Kumislap ang paligid. Ang engkantadong hawla ay unti-unting nadudurog. Ngunit hindi ito ang kanyang inaasahan. Hindi ito kalayaan. Ito ay kaparusahan. Ang basag ay lumaki, gumapang, sumabog, at sa isang iglap, nawala ang liwanag. Wala nang Elian sa salamin. Sa kabilang banda, sa mundo ni Isabel, naramdaman niyang may nawala, kahit wala naman talaga siyang alam sa nangyari. Naging iritable siya sa mga araw. Madaling mapagod, hindi makatulog ng maayos. Isang taon pa ang lumipas. Isang taon ng pananahimik. At muling dumating ang tag-araw. "Lola, may tao po ba sa lumang silid sa taas?" Tanong ni Isabel habang iniinom ang tsaa sa kubo. "Nako, wala na, iha. Matagal nang walang gumagamit doon. Pero teka, yung lumang salamin doon, nabasag yon. Isang taon na siguro ang nakalilipas. Hindi ko na rin alam kung bakit. Basta nakita ko na lang durog-durog na. Kaya pinaligpit ko na." Tumigil si Isabel sa pag-inom. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Binasag niyo po?" "Hindi naman, sinadya. Parang kusa siyang pumutok. Akala ko nga ay may dumaang alon ng hangin o kung ano man. Ba't mo naman na itanong, iha?" Hindi siya sumagot. Tumayo siya at halos patakbong umakyat sa lumang silid. Ang dating pwesto ng salamin ay bakante na. Alikabok na lang ang naiwan. Ngunit doon pa rin ang mesa. At ang kanyang sketchpad, nakatupi na. Natuyo na ang mga tinta ng lumang alaala. Napaupo siya sa sahig. Nadurog ang kanyang puso. Ngunit sa paghagilap niya ng pag-asa, itinulak niya ang lumang baul. Isa, dalawa, hanggang sa may narinig siyang kalusko sa likod ng kahoy. May panel na gumalaw. At mula roon, may lumang sobre na nahulog. At ang nakasulat sa ibabaw nito ay ang mga salitang, "Para sa'yo, Isabel." Binuksan niya ito. Nanginginig ang mga daliri. Binasa niya ang liham. Ang mga salita ay tila kinutya ang oras. Lumusot sa panahon at muling binuhay ang apoy ng pag-ibig sa kanyang puso. Ngunit ang pinaka-importante, sa kabilugan ng buwan, napula ang liwanag. Napatingin siya sa kalendaryo.
Sa susunod na buwan, ayon sa mga ulat, magkakaroon ng tinatawag na blood moon. Tumayo si Isabel, hawak ang sulat at napatingin sa bintana. Elian, hintayin mo ko. Ang bulong na iyon ni Isabel ay tila nanatili sa hangin. Buo, taimtim, puno ng pag-asa. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Hawak niya ang liham habang nakadungaw sa bintana ng lumang silid. Sa kabila ng pagkawala ng salamin, ang pag-asang muling makita si Elian ay muling sumiklab sa kanyang puso. Para bang binuhay siya ng isang panaginip na halos iniwan na niya. Ngunit samantalang si Isabel ay muling bumubuo ng pananalig, balikan natin ang ilang buwan bago tuluyang nabasag ang engkantadong salamin. Sa loob ng mahiwagang salamin, si Elian ay paunti-unting nauubos. Tuwing gabi, kahit wala si Isabel, pinipilit pa rin niyang magkwento. Umaasang baka sakaling naririnig siya. Hindi niya alam kung ilang araw na ang lumipas, sapagkat sa loob ng salamin, walang pagbabago sa araw o gabi. Tanging liwanag ng bughaw ang tumatanglaw sa kanyang paligid. Isabel, ngayong gabi, ibabahagi ko sa iyo ang alamat ng punong naglalakbay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang kwento, naputol ang kanyang tinig. Isang kirot sa dibdib. Hindi pisikal, kundi mula sa kaluluwang tila binabaan ng anino ng pangungulila. Hindi mo na ako maririnig, no? Bulong niya. Nanlalamig ang boses. Hindi mo na ako babalikan. Sa unang pagkakataon, mula nang makulong siya, naramdaman niya ang takot. Hindi ng pagiging bilanggo, kundi ng pagiging limot. Lumuhod siya sa harap ng hangganan ng salamin. Ipinikit ang mga mata. Ipinatong ang palad sa malamig na harang. Kung hindi mo na ako babalikan, Isabel, sana'y malaman mong mahal kita. Sa kabila ng ating pagitan, ikaw ang tanging nagparamdam sa akin ng pagiging totoo. Doon nagsimula ang pagkabasag. Sa bawat pirasong damdaming dumadaloy mula sa puso ni Elian, ang salamin ay nagsimulang magbitak. Hindi dahil sa galit, kundi sa sobrang sakit. Ang pagkalungkot na nakatago sa kanyang mga ngiti ay dumaloy palabas. Mga luha ng isang prinsipe na unang beses umibig at bigla ring nawalay. Sinubukan niyang pigilan iyon. Tumayo siya, umaasang maaayos pa. Ngunit huli na. Kumalat ang bitak at kasabay ng sigaw ng hangin sa loob ng mahiwagang mundo, nabasag ang salamin. Sa labas, sa lumang bahay ni Lola Nena, isang gabi ng malakas na ulan ay bigla na lamang bumagsak ang salamin mula sa pader. Nagising si Lola Nena sa kalabog at tinakbo ang itaas. Doon, nakita niya ang durog-durog na salamin. Ang ilan ay tila may sinag ng asul na liwanag na dahan-dahang nawawala. Hinawakan niya ang isa at parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang balat. Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang napaluha. Makalipas ang 1 taon at makabalik si Isabel, doon pa lamang niya nalaman ang sinapit ng salamin. Ang sakit sa kanyang dibdib ay parang tinik na paulit-ulit lumulubog. Hindi siya nagpaalam. Hindi niya sinabi ang dahilan ng kanyang pag-alis. At ngayon, baka huli na ang lahat. Ngunit ang liham ang kanyang tanging pag-asa. Tuwing gabi, binabasa niya ito. Inaral niya ang nilalaman. Sa kabilugan ng buwan, sa gabing pula ang langit, sa ilalim ng puno ng pag-ibig, napaisip siya. May ganoong puno ba sa lugar na to? Muling bumalik sa kanya ang isang alaalang kwento ni Lola noon, tungkol sa isang punong matatagpuan sa pinakalikod ng kagubatan, sa may pampang ng ilog na tinatawag na tagpuan ng nawawala.
Doon daw nagpupunta ang mga nilalang na naghahanap ng mahal sa buhay. At doon din daw minsang nawala ang matandang engkanto na si Amaras. Nagdesisyon si Isabel. Bukas ng umaga, pupuntahan niya ang kagubatan. Mag-isa. Mabigat ang hangin sa loob ng gubat. Matataas ang damo. At ang mga sanga ng punong kahoy ay parang may galamay ng oras na pilit humahawak sa kanya. Bitbit niya ang sulat, flashlight, tubig, at isang maliit na kampanilyang sinabit niya sa pulso. Paniniwala ng kanyang lola na ang tunog ng kampana ay nakakapagpalayas ng masamang espiritu. Matapos ang halos 2 oras ng paglalakad, nakita niya sa gitna ng isang clearing ang isang napakalaking puno. May balat na pula at dahong berdet lila. Ang paligid nito ay may itim na mga bato at mga bulaklak na hindi niya maipaliwanag ang anyo. Walang duda, ito ang puno ng pag-ibig. Lumuhod siya sa harap nito at inilatag ang sulat. Hinayaan niyang dampian ito ng hangin. Habang ipinikit niya ang mga mata at binigkas ang huling linya ng sulat. Sa kabilugan ng buwan, sa gabing kulay dugo, sa pagitan ng puso't panaginip, babalik ka, Elian. Simula noon, bumalik siya sa lugar na iyon gabi-gabi. Hindi pa dumarating ang inaasahang kabilugan ng buwan, ngunit hindi niya alintana ang pagod. Bawat hakbang ay panalangin, bawat paghinga ay pag-asa. Kung nakikinig ka, Elian, sa puso ko, ikaw ay nananatiling buhay. Bulong niya isang gabi, habang nakasandal sa puno. At sa mismong oras na iyon, may dumaang malamig na hangin at mga dahon ng puno na bumalot sa kanyang katawan. Hindi upang sakmalin, kundi tila upang yakapin siya. Parang tinig na mahina, ngunit pamilyar. Isabel. Napabalikwas si Isabel. Nanlamig ang kanyang likod. Hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang damdaming gumapang sa kanyang puso. Kilig, pangungulila, at hindi mapigilang pag-asa. Elian, halos hindi lumabas ang tinig niya. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang nakita, kundi ang mga dahong kumakampay sa malamig na simoy ng hangin. Ngunit ang tinig, totoo. Hindi iyon guni-guni. Hindi panaginip. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod sa harap ng puno at lumapit sa mismong katawan nito. Ipinatong niya ang kanyang palad sa magaspang nitong balat. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Nandito ka ba talaga? Tahimik. Walang sumagot. Ilang segundong katahimikan. Hanggang sa unti-unting lumiwanag ang ibabaw ng puno. May hugis bilog na ukit na kumikinang. Parang buwan. Kulay pula. At doon naalala ni Isabel ang susi ng lahat. Ang kabilugan ng buwan. Hindi pa ngayon. Ngunit malapit na. Ayon sa kalendaryo, 3 araw na lamang at sisikat ang tinatawag nilang blood moon. Sa sumunod na mga gabi, araw-araw na bumabalik si Isabel sa puno. Sa bawat pagbalik, dala niya ang kanyang sketchpad, nagsusulat at nagguguhit ng alaala na Elian. Ipinakita niya ang mga ito sa puno, para bang doon pa rin naninirahan ang kaluluwa ng prinsipe. Naalala mo pa ba ang kwento mo tungkol sa ilog na umaawit? O yung tawa mo kapag tinutokso kita sa makalumang salita mo? Elian, huwag mo akong kalimutan ha. Paumanhin kung umalis ako noon. Hindi ko lang kinayang sabihin kasi sa'yo. Habang sinasambit ang mga katagang iyon, isang bulaklak ang nahulog mula sa punong iyon. Kulay lila, may halimuyak na parang kaningningan. Napangiti si Isabel. Parang sagot iyon. Pero pagtanggap,
Sa kabilang banda ng mahiwagang mundo, ang mundo ni Elian, na ngayon ay walang pisikal na anyo at isang espasyo ng liwanag at ulap ang kanyang ginagalawan, siya ay hindi buo. Hindi rin lubusang nawala. Parang kaluluwang pilit kumakapit sa daigdig ng damdamin. Ang mga tinig ni Isabel na sinasabi sa puno ay umaabot sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung paano, pero naririnig niya ito. Hindi malinaw, pero sapat para malaman niyang hindi pa tapos ang lahat. Isabel, muli niyang bulong. Naririto pa ako. Hindi ako nawawala. Hanggat tinatawag mo ako, mananatili akong nandito. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang kanyang presensya. Unti-unti, ang paligid niyang maputi at walang hanggan ay nagkakaroon ng anyo. Isang liwanag sa kalayuan, isang tunog ng dahon, isang alaala ng halakhak ni Isabel. Naghihintay siya, umaasa, sapagkat ang huling yugto ng sumpa ay darating na. At dumating ang araw ng kabilugan ng buwan. Mula pa lamang sa umaga, may kakaibang tensyon na sa hangin. Ang mga alagang hayop ni Lola Nena ay tahimik. Ang mga ibon sa paligid ay hindi dumadapo sa mga punong dati ay paborito nila. Anak, huwag kang lumayo ngayong gabi. Baka may engkantong naglalakad. Babala ni Lola Nena habang naglalagay ng asin sa paligid ng bahay. Ngunit si Isabel ay tahimik lamang nang ngumiti. Lola, pasensya na po. Pero kasi kailangan ko pong pumunta sa gubat. May hinihintay po ako doon. Hindi na nagtanong pa si Lola Nena. Marahil ay nararamdaman niyang hindi ito ordinaryong bagay. Gabi, kabilugan ng buwan. Ngunit hindi ito basta kabilugan. Ang buwan ay nagmistulang dugo. Parang sinag ng pag-ibig at panganib. Ang langit ay tila lumuluhang apoy. Ang liwanag nito ay sumisinag hanggang sa pusod ng kagubatan. Lumakad si Isabel. Dala ang liham, ang kampanilya at ang sketchpad. Habang papalapit sa clearing, ramdam niyang mas malamig ang hangin kesa dati at ang paligid ay mas tahimik. Walang kuliglig, walang huni ng ibon. Para bang ang lahat ay naghihintay. Pagdating niya sa ilalim ng puno ng pag-ibig, tumigil ang oras. Tumayo siya sa gitna, humawak sa kanyang dibdib. At muling binigkas ang huling linya ng liham. Babalik ka, Elian. Ngayon na ang ating panahon. Mula sa kalangitan, isang sinag ng buwan ang bumagsak sa puno. Pulang liwanag, kumikislap, umiikot. Ang katawan ng puno ay sumiklab sa mahina ngunit mainit na liwanag. Ang lupa ay bahagyang lumindol. Tila may awit na unti-unting umaalingaw-ngaw. Hindi ito galing sa kahit anong instrumento. Ito ay parang pag-awit ng hangin, ng alaala, ng pag-ibig. Isabel. Ang boses ay malinaw mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa gitna ng liwanag, mula sa isang punit ng espasyo, lumitaw si Elian. Buo, totoo, may anyo. Nakasuot pa rin ang kanyang maharlikang kasuotan. Ngunit ang kanyang mga mata, puno ng luha. Hindi sila nagsalita agad. Hindi nila kailangan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Dalawang pusong piniga ng panahon, ng pagkawalay, at ngayon ay muling pinaglapit ng sumpang nilampasan ng pagmamahal. Lumapit si Isabel. Hindi na siya nag-alinlangan. Inilapat niya ang kanyang palad sa pisngi ni Elian. At damang-dama niya ang init nito. Hindi kita iniwan.
Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik. Tugon ni Elian. At sa ilalim ng puno ng pag-ibig, sa sinag ng dugoong buwan, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi iyon halik ng pagtatapos, kundi halik ng isang panibagong simula. At sa sandaling iyon, nayanig ang paligid. Ang lupa ay bahagyang lumindol, at mula sa mga ugat ng puno ay may lumabas na liwanag na tila bumalot sa dalawa. Hindi mainit, ngunit may kakaibang lakas. Parang ipinagdiwang ng kalikasan mismo ang kanilang pagtatagpo. Nakapikit pa rin si Isabel habang yakap si Elian. Sa wakas, totoo na. Wala nang salamin. Wala nang pagitan. Wala nang multong alaala. Si Elian ay buo, totoo, at nandito. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang mga mata. Tinitigan niya ang binatang dati ay nasa likod lang ng salamin. Magkasalubong pa rin ang kilay nito sa emosyon. Ngunit ang mga mata ay puno ng liwanag. Elian, totoo ba to? Hindi ko na rin alam kung panaginip pa to. Sagot ni Elian at kinagat ang kanyang ibabang labi. Pero kung ito ay panaginip, sana ay hindi na ako magising. Napatawa si Isabel at humilig sa dibdib ng binata. Dama niya ang tibok ng puso nito. Matatag, mainit. Isang pusong dati ay nakakulong sa salamin, ngayon ay malaya na. At doon, tuluyang nawala ang engkantadong sumpa. Makalipas ang ilang buwan, sa isang simpleng kasalan sa probinsya, ginanap ang kasal ni na Isabel at Elian. Nasa tabi nila si Lola Nena, si Apo Lumban, at ilang piling tao. Kasama ang ilang mga nilalang na pamilyar. Nakasilong sa lilim ng punong tila mas masigla ngayon kesa kailanman. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.